Hello mga ka-Arc Life, yung pasyente natin ngayon ay pasyente 13 years old, lalaki, estudyante pa siya. May naramdaman siya na seizure, no? Seizure, palaging nag-seizure siya twice a week. At the same time, anxiety, depression din siya kasi nagtangka na siya na talon sa tulay para mamatay. Mabuti na lang nakita siya sa kanyang mga magulang, lalo na sa ama, kasi yung ina niya nag teacher sa school, kaya medyo busy araw-araw sa pagtuturo. Kaya ang ginagawa natin ngayon, yung paraan ng ating acupuncture point para sa emosyonal, para sa anxiety, depression, para makatulog siyang gusto. Yun ang ginagawa natin dito. At saka yung seizure na yan. So, yun ang ating natutunan sa ating schooling about acupuncture, TCM, acupuncture, medicine. Kaya, yun gigamit na natin sa ating pasyente ngayon. So, ngayon, may paraan dyan sa paglusaw ng mga lamig at saka yung pagpatakbo ng blood para mag-circulate. Ito naman sa heart at pericardium para sa heart at saka lungs. Yun ang ginagawa natin, no, sa ating pasyente. Ginagamitan din natin siya ng electroacupuncture, yung stimulator para ma-stimulate ng husto ang kanyang circulation sa buong katawan. Kaya kanina sobrang putla yung pasyente natin. Tinitingnan natin sa dila, grabe talaga nga naramdaman niya. Dito ginagawa natin ang assessment dito tungkol sa kanyang kalagayan sa gulugod. Yun ang dahilan. Yung coccyx niya, sacral at lumbar, nagbaba sa ilalim. Kaya yung liig niya nawala ang buto sa liig. Kaya pilipit doon sa taas. Kaya anong oxygen mula sa dugo, kasama ng dugo papunta sa taas. Kung kulang oxygen yan, siyempre mahimatay, siyempre mag-seizure dahil wala ng oxygen sa ulo. Kaya ang ginagawa natin ngayon, ang combination about sa Cairo, hilot bunsiting, at saka yung twina medicine, naparapati medicine. Kaya yun ang ating combination about sa bone alignment o about din sa connective tissue alignment, deep tissue. Pinapasideline natin siya para maglambot yung gulugod niya sa balakang at saka yung sa lumbar. So yun ang ginagawa natin sa kanya para masiyahan, mag-align yung gulugod niya sa kanyang sacral din at saka yung iliac crest. So ang susunod natin gagawin dyan, alamin natin kung anong posisyon na mula sa pagdapa na tulungan ba yung gulugod niya na kaakyat o kaya yun, no. Gi-explain ko diyan yung about sa buto. Walang buto yan, kinapa-kapa ko, nagbaba kasi yun. So yun ang getesting natin about kung paano mutugon ba kung papunta tayo sa taas. Kaya yun ang ginagawa natin. Ang stroke natin, gagawin natin yung buto nga nagbaba, ipaangat natin forward sa taas. Then napag-alaman din natin through pulse beating
napulsuhan natin na ang malaking pilay yung dibdib niya. Kaya yung dibdib niya malaki, akala mo yung malaki na yan, normal yon kasi atleta siya. Pero nandoon pala yung ilang bahagi sa dibdib nagpunta. Kaya may gagawin natin dito about sa kanyang dibdib. Kinakapa natin yung dibdib para malaman natin kung anong kalagayan, may sakit. So, ibig sabihin may dahilan. Sakit na yan. So, sa pamagitan ng pagkapa natin, ginawa natin siya na ma-move ang kanyang ribs para mag-akyat yung niya, yung buto sa liig nako na V plus na. Kaya yon ang sa nangyari sa kanya sa loob ng maraming taon ng pagsipak takraw kasi athletic siya. Pinabayaan kasi yung ganun mga mga kabataan ngayon na mabugbog ang katawan nila basta makasipa lang. Nasa taas kasi yung nila nasa taas ang paa para makasipa sa takraw. Yun ang ginagawa natin ngayon para mag-akyat din sa yun ang stroke, para mag-akyat ang buto sa liig. Kinapakapa natin kung mayroon na ba. Yun. The same time, inalam natin yung buto na yun, tingnan mo, madali lang makakuan sa liig niya sa makatingala o biglang pitik yung sa liig niya. Ibig sabihin, gi-explain ko diyan, dapat chin in. Yung talaga balance yung curve niya sa bandang liig, sa cervical spine. So ngayon, ginawa natin para sa kanyang shoulder at saka yung about sa rhomboid muscle para mag-angat doon. Kasi kung nagbaba na yung mga gulugod, magbaba din yung rhomboid muscle. So, yun ang ginagawa natin sa kanya para matulungan. Balik tayo sa bandang sacral, bandang lumbar, kasi maraming pilay dyan. Nagpasok kasi yung sacral doon sa kanyang hips. Kaya, expected natin na tumangkad itong na bata kasi maliban sa buto, 13 years old ito, 18 years old, dami na akong experience na yan. Experience ko 38 years na pag-bone align sa mga katawan ng tao. Dami akong natulungan na mga hindi nakita sa doktor pero nakita natin sa circulation, sa buto at ugat. Yun na lang gitulong natin doon sa kanila. May mga katulad niyan, ang reverse niyan is cervical spondylosis. Ito naman siya, hindi spondylosis yan, nagbaba lang talaga. Kanyang buto. Tingnan mo yung bandang mid-back, madaling mag-twist. Kasi ang mga kabataan ngayon, ang ginagawa nila, sa bata pa sila, naka-cellphone na. Pero nakakuba, nakabaluktot pag sandal ng sandal ng bubong. Kaya tinulungan natin siya na makabalik yun sa tamang skeletal structure sa kanyang katawan. Tinulak ko pataas, kaya hinawakan ko yung bayong niya para matulak natin sa taas. So, then, bawat paputok, bawat pa buto na magtunog, ginapalo up natin yan para ang ugat mag-synchronize sila sa buto. Kasi ang ugat, kung ang buto walang ugat, walang lakas yun. So ang ugat lang talaga ang nakapatayo sa atin at saka yung mga structure na ginawa ng ating mailalang. So yun, nakita natin ang yung gulugod niya,
medyo nag-angat na. Pati yung puwit na yan, lumalabas na. Gi-follow up natin sa ganong paraan para matulungan pa rin siya kasi may nakita natin mga buto. Ano yung dating naramdaman mo? Seizure po. Seizure. Every week ba yon? Every every week. 2 weeks. 2 times po. 2 times a week? Opo. Ilang hospital nyo galing? 3, 4, 5. Marami tuwing Tuwing magkuhan, dalas hospital. Pero 3 times na siyang na-confine. Yan. Nako. So, ano pang naramdaman mo ngayon na nadagdag sa ating commodity sa katawan mo? Parang tumangkad ka eh. Posture. Yeah, good posture. Kasi ang dito mo sa likod, ito nagbaba yan. Dito ngayon may dito walang laman yan dati na ugat at buto nawala. Kaya seizure talagang yan ang mangyari. Ito ang sa dibdib mo sobra yan kasi ang sa liig nandito na. So ngayon basta ma-maintain lang natin tong posture mo dito, wala na yung problema na yan. Okay, salamat sa may dagdag ka, mami? Ating pa. Ano po, malaking ginhawa din po sa akin dahil siyempre na-stress ako sa labas-masok kami sa ospital. Opo. Pero ngayon, simula nung siya, unang sesyon hanggang ngayon. Wala na, hindi na kami bumalik sa ospital. Pati sa clinic, hindi na. So, laking din yun, save sa pira, no? Opo. Although nag-ban kayo papunta dito, pero malaking bagay pa rin kung sa ospital. Malaking gastos. Kasi sa ospital wala naman. Ganun pa rin. Pag uwi mo, ganun pa rin. atakihin na naman siya. Ngayon, wala na. Thank you po.